Bilyonaryo na nakatsinelas? Paano kaya nangyari yun? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa pagkakataon na ito, I'm going to make a commentary video about the interview of Mr. Isidro Consuhi na ginawa po ni Anthony Taberna. Shout out, Kuya Anthony. At para mapanood nyo yung buong episode na ito, no, puntahan nyo na lang yung vlog ni Kuya Anthony later. Okay, so ito lang, magkukwento lang muna ako sa inyo ng personal na experience ko. Okay, regarding sa mga millionaires at saka billionaires. Itong si Mr. Isidro Consuhi ay nakatsinelas yan pag pumapasok sa opisina. Mamaya makikita rin nyo rin po. Pero one time nagkaroon din akong personal encounter sa isang bangko po. Nakabayong sa harap ko, tapos nakakarsensilyo, nakatsinelas din po yung nasa harap ko. Medyo siyempre, may dala akong konting pera. Bata pa ako noon, sinabi ko, grabe naman no, nakakaya naman to. Hindi naman to palengke. May dala pang bayong. Parang may, di ba? Mamalengke lang. Pagkatapos yung nung siya na, nagde-deposit na siya, binaliktad yung bayong. Pagbaligtad po ng bayong, mga kapatid, bugkos-bugkos na 1,000 nang lumabas. Sabi ko, how to be you? Grabe naman talaga. No? You cannot really judge a book by its cover because a person is not a book. Ganito rin po. Paano kaya, no, nagtsinelas itong mamang ito? Kaya nga, panoorin muna natin yung interview ni Anthony kay Mr. Consuhi. Actually po, kanina dumating ako dito, pasensya na kayo, sir. Nung paglabas ko ng elevator, paglingon ko sa kaliwa, may nakita ako sa mamang nakaupo doon. Munti ko pa kayo lampasan eh. Hindi ko alam na kayo na pala yan. Pambira, ba't ba ganyan kayo mag-get up? Yung pormahan nyo hindi masyadong... hindi ko mahalatang kayo may pera. Patingin ko, mas mukhang marami pa akong pera sa inyo. Nakita ko kayo. Mas marami kang pera. Bakit po ganyan kayong magdadamit? Parang napakasimple po ninyo. Nakasanayan eh. Mula po. Mula nung bata ako, wala akong hilig magdamit. May nabasa nga po ako, parang may mga meeting nga daw po, naka-shorts lang kayo eh. Kadalasan, naka-shorts ako. Niya ako sa'yo, kaya nag-long pants ako ngayon. Grabe, nagkahiyaan pa, naka-long pants na. Yun nga, makikita nyo talaga, no? Napakasimple. Napakasimple po ng mga tunay na bilyonaryo. Hindi mo makikita talaga sa itsura eh. Kaya nga, wag natin husgahan po ang tao na base sa itsura. Lalo na kung kayo nasa sales, no? Minsan nga, pag pumapasok sa mga mall or pumapasok sa mga yung mga taong mukhang simple-simple, yun talaga maraming pera. Diba? Kaya nga, ulitin ko, do not judge a book by its cover because my brother is not a book. Okay? Ano kaya naman ang luho ng isang bilyonaryo katulad ni Mr. Consuhi? By the way, si Mr. Consuhi pala, may-ari to ng mga DMCI, Maynilad, mga 6 na kumpanya na malalaki, Semirara, Mining, ang lalaki po naman. More or less, mga empleyado niya aabot ng mga 30+ thousand na katao po to. Pero yun nga, ang tanong, despite of his success, becoming a billionaire, ano kaya ang luho niya? Let's watch this. Yung pong yung luho na binabanggit ka, di ba kayo may hilig sa mga sasakyan, yung supercars, may Bugatti ba kayo? Ganun. Wala. Hindi katulad na iba na, parang feeling nila parang yun eh. Parang status symbol. Hindi ko gusto sports car eh. Tag-tag. Ganun po. Anong gusto mga SUV. SUV. Land Cruiser. Kayo mismo nagmamaneho? Pagkalinggo. Sa mga alahas, hindi kayo mahilig sa... Wala din. Rilo. Po. Hindi ko sa Rilo. Sa Rilo po. Pero mga lang, Japanese watch lang. Grabe naman talaga, Yun nga, kung mapapansin nyo, yung mga tunay na mayayaman, no, na hindi mahilig na mag-flaunt. And papaliwanag ko po sa inyo kung bakit po, based on the people that I spoke to also, yung mga ganong kayayaman. Number 1 is for privacy. Gusto nilang panatilihan ang kanilang private life. Iwasan ang unwanted attention, no, galing sa ibang tao. Pangalawa, security. Ayaw nilang magpakita ng kayaman, magdudulot din ng banta sa kanilang seguridad. Di ba? Posibleng, yun nga, kidnapping, pagnanakaw, di ba? Number 3, yung humble lifestyle talaga. May mga taong mayaman talaga na mas pinipili ba na maging simple.
Yung hindi magpapakita ng kayamanan upang mapanatili ang kanyang, yun nga, ayaw nila magmataas. Yun. And then number 4 po, based on paano sila pinalaki, cultural belief. 'Di ba? Parang sa mga, lalo na sa mga bilyonaryo talaga, yung magagandang ugali na pinasa ng mga magulang Dapat pag ikaw ay nasa taas, dapat ikaw ay lalong magpakumbaba. And number 5, ang focus po nila hindi pera. Ang focus nila ay nakatuon na, yun nga, maging matagumpay sa buhay. At ang tagumpay nila sa buhay ngayon, hindi lang pansarili, para makatulong din sa kapwa. Grabe talagang galing, no? Kaya nga minsan sino pa yung mayaman, sila pa yung simple, di ba? Ito yung tanong naman ni Anthony, bakit kaya yung mga ibang wala, minsan sila pa yung nagmamalaki? Ano kaya ang sagot? Marami naman dyan na mayaman na magaling na simpleng tao. Mga anak ni Henry C. Opo. They're all very simple people. Ricky Rason, simple. RSA, simple din. Di ba? I don't think there's a correlation between being wealthy and being arrogant. Some people are arrogant even though they're not wealthy. Magagawa. Galing naman talaga, totoo yan Wala namang connection daw ang yaman sa pagiging simple at wala rin namang connection ang kahirapan sa pagiging arogante. Kasi meron nga, totoo na sinabi niya, may mga iba na walang-wala sa buhay, arogante ang dating. Diba? May mga iba na talagang sobrang yaman pero simple, katulad nga ni Ramon Ang, sila Enrique Rason at sa katulad nila. Again, alam mo, marami tayong matututunan sa mga ganito. Kaya nga para sa mga taong nangangarap sa buhay na gumanda ang buhay, sana naman po, huwag tayong makalimot pag tayo ay nakatungtong na sa taas. Huwag tayong makalimot na lumingon tayo sa ating pinanggalingan. Nanggaling po tayo karamihan sa wala. At may tinanong din po si Anthony kung gaano ka-importante. Ito. Edukasyon o diskarte? Diploma o diskarte? O, di ba? Panoorin natin to. Ayun ang game changer. I think value formation sa bahay, competency and good attitudes galing sa eskwelahan. Pero kayo daw po ay madaling maboard sa pag-aaral? Masakit sa ulo mag-aral. Di ba? Tumigil ako essentially 1 year. Bakit po? Nawalan akong gana mag-aral. Sabi na atay ko, kung wala kang gana mag-aral, huwag ka muna mag-aral. Ito Sinabi po niya talagang tumigil si Mr. Consuhi ng pag-aaral. Ikaw ba ay sang-ayon sa kanyang ginawa na tumigil po siya sa pag-aaral? Ito lang. May kadrugtong pa yan. Bibitinin po kayong konti. Pero sasabihin ko rin sa inyo kung anong personal na experience ko. Ako rin po, I can relate with Mr. Consuhi na talagang siguro palagay ko ako ay may ADHD rin, na hindi lang diagnose kasi hindi pa uso ADHD doon nung panahon ko, na hindi talaga mapaupo sa classroom talaga. At 4 na beses ako bumagsak ng grade 6. Bakit po? Hindi naman dahil bobo ako. Hindi. Honestly, nagrebelde po ako. Hindi ako nag-aral. Ayaw ko talaga mag-aral kaya binabagsak ko talaga intentionally. Oo, pero yun nga, na-realize ko rin. Naawa na rin siguro ang teacher sa akin. Naawa na rin yung magulang ko. Sinabi ko, magpapatuloy lang ako kung aalis ako sa school na ito at lilipat ako sa school na gusto ko. and truly enough, lumipat ako sa isang school. Paglipat ko, naging top 10 ako agad. Di ba? Kaya ko naman pero rebelde lang talaga. Pero ano kayang ginawa ni Mr. Consuhi nung siya po ay tumigil sa pag-aaral? Ito po, ito yung ginawa niya. Sa bahay lang? Pumunta ako sa motor pool namin, tapos nag-usi-usi doon sa mga mekaniko, mga crane operator. Opo. Tapos sweldo ko noon, 6 pesos a day, minimum. Minimum. Oo. Sabado na hapon, after 1 o'clock. Dating na yung paymaster, wala man ang sweldo. Ang problema, mahilig akong uminom, yosi. Martis lang ng gabi, ubos na yung pera ko Ay ko, mahirap yata mabuhay nang hindi nag-aaral. Bumalik ako. Ayun naman pala, na-realize niya na mahirap pala na hindi nakapagtapos. Yun nga, kaya nga sa mga taong nagsasabi na diploma o diskarte, nasagot na siguro na mahalaga talaga yung diploma. Tsaka na lang yung diskarte pag may diploma ka. Kaya nga, ano naman kaya ang sikreto, no? Ng isang matagumpay na negosyante. Being a businessman requires leadership. Di ba? Requires a positive attitude. Hindi naman tinuturo sa eskwelahan yun
Experience yun. Oo, diba? Experience yun. Po. But I think competence is, I learned that in school. Magandang balance yung, yung engineering at saka MBA. Management, Karamihan kasi ng businessmen, walang technical background. Sa amin, dahil engineer ako, mas madali kami gumalaw dahil naintindihan namin mga karamihan ng technical element. Ayun naman pala ay talagang balanse talaga. No? Sinasabi nga niya, totoo yan. Yung mga sa eskwelahan, hindi naman tinuturo talaga daw ang leadership at saka sa yung having a positive attitude. Hindi naman yan focus, more of academic. It's not mental and emotional. Pero yun nga, nakatulong talaga sa kanya yung competence naman, yung sa skill base. No? Makukuha mo talaga sa school yan eh. Kaya it's very important na balance po talaga sinabi niya. Meron kang diploma at meron kang diskarte talaga. And I do believe, personally do believe na kailangan po, you need to have both. Leadership, yes, pero right now, marami na rin pong eskwela nagtuturo about leadership. In yung terms of attitude naman, yung positive attitude, kailangan din po natin sa ating buhay, especially kung ikaw ay nagnenegosyo. Kaya ang galing talaga ng interview na ito. Pero yun nga, may tinuro din si Mr. Consuhi sa kanilang mga anak, no? Ang dalawang importante na life skills na itinuro at ipinamana niya sa kanyang anak. Ano kaya itong dalawang ito? Gaano ka-importante yung bisikleta sa swimming? At tingin ko, importante yung bisikleta kasi namumultiply yun. Pwede mong puntahan. So, parang marami kang madidiscover na bagong lugar. Mas mabilis ka sa takbo mo. Nani-leverage mo yung abilities mo as a tao, di ba? Swimming, siyempre, life-saving skill, di ba? Okay, ang dalawang itinuro daw niya ay pagbibisikleta at swimming. Alam mo, kung titignan mo, parang tatawanan po natin yan. Parang ano kinalaman naman sa pag-unlad at pagyaman? Kasi nga, yun nga, sa pagbibisikleta, yung parang na-expand mo yung talent mo, di ba? Nale-leverage, the word is leverage. Di ba? Mas malayo mapupunta mo kaysa maglalakad ka. Tama? At saka, yun nga, pagka natuto ka mag-bike, di ba? Yung parang the opportunity in life is limitless. Marami kang mapupuntahan pag may bike ka. Pangalawa, yung sa swimming naman, yun nga, is sa life-saving skills. Kaya nga, para sa amin naman, kung matatandaan nyo, kung bakit pina-enroll yung mga anak natin sa mga piano. Piano, ba't ka natututong mag-piano? Pero ang piano kasi it's discipline eh. Discipline siya eh. It's a skill that you learn eh. It's a habit that you learn. And then kami, mga singkit, nung kami ay mga pagka nasa summer, pinapapasok kami sa trabaho, hindi naman para kumita, para ma-develop yung habit of entrepreneurship, para matuto po kami. It's a habit and a skill eh. Kaya ang galing. Ang galing talaga ni Mr. Consuhi. I don't know kung may lahi silang Chinese, pero I do believe he looks like one. No? May kahit na Pilipino sila, pero I'm sure may dugong Chinese. Pero ang tanong nga, paano nila pinapalaki naman ang kanilang anak? Yan ang tanong ni Anthony. Hindi naman namin binibigay sa mga anak kung ano gusto eh. Di ba? Ang binibigay mo kung ano yung kailangan. Hindi kung ano yung gusto. Di ba? Paano nyo po nagagawa yon? Pinalaki kami ng ganun eh. So, ganun din kami magpalaki. Opo. Di ba? Nanay ko, ganun din pinalaki. Tatay ko, ganun din pinalaki. So, Dinisiplina kayo ng magulang yun while growing up po? siguro I don't call it discipline. Parang developing good habits. Grabe, no? Grabe, developing good habits. Imagine mo, yung sinabi niya, ang binibigay, hindi yung gusto. Ang binibigay, yung kailangan. This is a good lesson for parents, no? Even kaya nila, afford nila, tinuturuan yung anak nila na kung itong gusto mo, di ba, pagtrabahuan mo. Ang bibigay ko lang sa yung kailangan. And which is our practice. Kaming mag-asawa, rule namin yan, hindi kami nagbibigay ng allowance. Ang binibigay lang namin yung, syempre, pagkain, pamasahe. Di ba? Binibigay namin yan. Pero meron silang gusto. Pang Starbucks or pang wala yan. Pera niya yan. Di ba? Pag-ipunan niya yan. Di ba? Kaya nga minsan, mga kapatid na nakikinig dito, hindi porket na nanggaling ka sa hirap at sinabi mo sa sarili, Pag ako nagkaanak, hindi ko padadanasin sa anak ko kung anong hirap na dinaanan ko. hindi niya ibig sabihin kung ano ang gusto niya ibibigay mo. Bigay mo yung kailangan nila. Pero kung ano yung gusto, Jollibee, hindi nila kailangan yun eh. Pero minsan tayo mismo ang naaawa yan. Nakakaawa naman yan ako, hindi nakapag-Jollibee. Kaya nga, yun eh.
malalaman mo talaga, grabe talaga yung mga prinsipyo ng mga super bilyonaryo. Ibang klase talaga. Eto na, ang importante nga, sinasabi nga niya, yung developing good habits. Ito yung clincher sa akin, yung parang katulad ng pagyaman. Becoming rich is a habit. Saving is a habit. Budgeting is a habit. Spending is a habit. Being in business is a habit. Investment is a habit. Kaya nga, itong mga habit na ito, saan to nagsisimula? Nagsisimula to nung tayo ay bata pa. Kung ano yung habit na na-develop mo nung bata ka, yan ang habit na dadalhin mo pag ikaw ay tumanda na. Mas maganda na yung bata pa na turuan natin ng magandang habits. Like for example, kung ano yung inumpisan mo, Tapusin mo. isa pang magandang habit na tinuro sa akin nung bata, huwag kang manghiram. Totoo yan. Tiniis kami talaga. Hindi ako pwedeng manghiram ng gamit. Hindi ako pwedeng manghiram ng bike. Kasi sinabi ng nanay ko, Pag ikaw ay nanghiram, pag nasira yan, di ba, babayaran mo. Magtiis ka, magtiyaga ka. Matuto ka magsipag, matuto ka mag-ipon. Pag ipunan mo yung gusto mo sa buhay, matuto ka mangarap. at yan ang magagandang habit na na-develop po sa akin. Kaya nga nagpapasalamat ako sa mga magulang ko na yan po ang pinamana sa akin. Ikaw, tanungin kita bilang mga magulang, na nakikinig at nanonood, ano magandang habit na itinuro mo sa iyong anak? At kung ikaw naman ay anak na nakikinig at nanonood, ano magandang habit na itinuro ng magulang mo sa inyo? Mag-comment kayo sa comment section. Ano po ang biggest takeaway nyo sa episode na ito? Bilyonaryo na nakatsinelas. Ibang klase talaga si Mr. Consuhi. Kung nagustuhan nyo itong episode na ito at gusto nyo mapanood ang full length na ito, please visit the channel of Katon Ying. Diba? Kay Katon Ying po itong mga clips na ito na hiniram po natin. At don't forget to follow and subscribe on this channel. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.